Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga ka-viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So meron lang tayong konting i-share sa mga bago tungkol sa ginawa nating vintage speaker. Pero bago tayo mag-umpisa, shoutout muna natin yung ating masugid na taga-subaybay na walang sawang sumusuporta sa channel natin. Shoutout kay Phil Country Living. Shoutout sa iyo, ma'am, at maraming salamat sa walang tigil na pagsuporta sa channel natin. At shoutout na rin kay DIY Pinoy Technician na napakagaling nito. Napakagaling na technician din at nagtuturo din siya, nagtututorial din. Tapos siya yung nagsabi sa atin na kung ano yung tamang code nung natin, yung maliit na 18650 battery, yung pala ay 14500. So maraming salamat sa iyo, sir. Naway marami pa pang matutulungan ng mga baguhan dito sa natin, sa trabaho natin. So dito sa natin, ito na yung speaker natin. Ito ay isang 10-inch vintage speaker. Yung wattage nito ay mababa lang, nasa lang siya, nasa 80 watts lang. So nakakuha tayo ng mga piyesa dito sa probinsya kasi ang hirap kumuha ng mga piyesa. So nakakuha naman tayo, kaso hindi talaga akma para sa kanya. So ano ba yung pwedeng gagawin natin kapag hindi talaga kasya? Okay, so pasensya na kayo sa background namin dito kasi yung bahay kasi ng nanay ko dito nasa tabi ng daan, tapos may mga kapitbahay, kaya kung ano-anong background yung naririnig nyo. Okay, so ito na. So nakakuha tayo ng piyesa. Ang problema natin, una, yung voice coil. So walang voice coil na 1 inch para sa 10 inches na cone. So karamihan kasi kapag 10 inch ngayon ay nasa 100, 150 watts pataas. So walang mababang wattage na para sa 10 inch. Tapos ang problema nilang dalawa, nakabili tayo ng 10 inch 1 inch na voice coil. So yung nabili natin, kasi nga 1 inch lang siya, hindi siya kasi napakalaki ng gap. Ayan napakalaki ng gap. Ayan, napakalaki ng gap. So ito ngayon kung ano yung ginawa namin dito. Tapos ito yung 1 inch in diameter na voice coil natin. So yung voice coil natin, ayan, ay dual layer. Tapos yung ating nakuha naman ay single layer. So ang mangyayari ngayon, dahil single layer siya, hindi siya nakapatong, mas malapad yung single layer. So paano natin sasalpak yung single layer natin na napakababaw nung gap ng permanent magnet saka yung pole, napakababaw, na tamang-tama lang talaga para sa kanyang original na voice coil. Ayan. So ano yung ginagawa natin dito? So ginawa natin binasi na lang natin sa basic na pagkakabit ng voice coil sa mga speaker, na ang kailangan ay nakalibing yung natin, nakalibing yung buong voice coil dito sa sa slot na yan. Okay? So ang ginawa natin para magamit natin itong single layer na medyo malapad siya. Okay? Napakalapad niya. Yung ginamit nating spider ay kinuha na lang natin yung pinaka maximum na tulak niya pababa. Ayan. Kinuha na lang natin siya. Tapos sinagad natin. Tamang-tama lang na itong dulo na to ay hindi sasaya doon sa magnet sa likod. Yun lang yung ginawa natin. Tapos para naman magamit natin to, kahit na malaki yung kanyang gap, gumamit tayo ng nung isang spider pa, nag-double spider tayo. So ang ginawa natin, ayan, ito yung ipapatong natin dito. Kaysa
papakapalin natin to. Kung papakapalin natin to, bibigat. Mas bibigat siya dahil ang laki ng iaabuno natin. Ayan, oh. So, ang ginawa natin dito, okay, sinalpak. So, ano nga pala, isa pa. Ang ginamit natin hindi to. Kasi napakatigas nito, mahirapan yung cone natin na dalhin to. Ayan. So, naghanap tayo ng pinakamalambot na spider. So, ito yung napili natin. So, salpak natin dyan. Tapos, isintro natin, ano. After natin masintro siya, okay. So, ayan. So, after natin siya masentro, ayan. Masintro na natin siya. Saka ko siya, ayan, kinabit dyan. Tapos, inipoxy ko siya. Saka ko siya sinintro. Yung pagsisintro natin dito, sinukat natin yung mula dito sa itong pinaka-edge talaga ng voice coil natin, saka yung pinaka-edge dito. Ayan. So, yun yung sinintro natin, yung kanilang gap between edges. Ayan. Tapos, inipoxy natin yan, saka natin dinikit ng yung spider tsaka yung ano, yung ating cone. So iwan ko sa inyo kung ano yung pamamaraan nyo. Basta dito ako, ito yung pamaraan ko. Hindi ko alam kung mali or tama, basta ito yung ginamit kong paraan. At ito, natapos naman natin na yan, no? Kung titingnan mo ng maigi, halos wala ka nang makita dahil sa epoxy. Wala kang makikitang isang spider dyan na pinatungan. Maliban na lang ano kung halimbawa nakaganyan na siya, maliban na lang kung sisilipin mo siya sa loob. Pero kung dito ka sa labas, wala kang makikita. At ito pa nga, hindi ko pa siya pinutol. So kailangan putulin natin to kasi magkukusto ng vibration at magkukos din ng ingay doon sa tunog. Kaya kakatingin pa natin yan. Ito. So ito, paparinig natin sa inyo ano kung paano siya tumunog. Ayan, pakinggan nyo ng maigi. There's no hope in you for me. No corner you could squeeze me. Okay, so narinig nyo naman yung ano, yung tunog niya. So ang pinaka-importante lang talaga dito sa pagkabit ng mga ganito, kailangan yung tamang sukat nung libing ng voice coil natin, tsaka yung pagsisentro ng voice coil natin between pull and permanent magnet. So yan lang yung pinaka-importante para makuha natin yung tamang tunog. Safe from the pain, but will I hold you again? Ayan o. So malinaw, malinis yung buong frequency na lumalabas sa speaker natin. Okay, so subukan naman natin sa ibang tugtog. Giving me